Bago po tayo magumpisa, gusto ko po magpasalamat sa lahat ng masugid na sumusubaybay. Marami pong salamat sa inyong lahat. Lalo na po sa mga solid subscriber. At kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin ang button para sa ating story series. Marami din pong salamat sa mga masipag mag-share. Maligayang pagbisita at pagbabalik po sa ating munting channel. Narito na po ang karugtong ng ating istorya. Ika-211 na kabanata. Ang tukso para kay Lindsay. Si Jason ay na-surprise at nagtanong, "Ano ang sinasabi mo? David, ano ang ibig mong sabihin?" Si David ay may hawak ng baso ng alak. At pinangunahan si Jason papunta sa bintana upang hindi na sila marinig. Sinabi nito, bago niya makilala si Leona, gusto na niya talaga si Lindsay. Pero hindi man lang ako nakapaglibang sa kanya, kung alam mo ang sinasabi ko, hindi ba't nakakaawa iyon? Talagang nakakaawa iyon, pagsang-ayon ni Jason. Totoo na mas gusto ni David si Lindsay kaysa kay Leona na gusto na niya ngayon. Dahil mula siya sa respetadong pamilya, tumanggi itong matulog, hanggang hindi pa sila nakakasal. Ngayong ang engagement nila ni Lindsay ay nakansela, nawala na ang pagkakataon niya na makasama itong matulog. Sa simula pa lang, nararamdaman niya na ito ay okay lang, dahil higit na mas maganda si Leona. Pero nang sinabi niya na gusto niyang pakasalan si Leona imbes na siya, ang itsura ni Lindsay ay mukhang wala ng alalahanin. Ang kanyang mga ngiti ay talagang nakakainis, kaya desperado siyang makuha ito. Sinabi niya kay Jason, "Gusto kong akitin mo si Lindsay. Maghanap ka ng paraan upang malasing siya, at dalhin sa inyong kwarto. Hayaan mo muna ako, na unang makakuha ng oras sa kanya, at pagkatapos ay sayo na siya, ano sa palagay mo?" Si Jason ay nag-isip sandali. Nag-alangan siya at sinabi, "Gusto kitang tulungan, pero paano kung ayaw sa akin ni Lindsay? Ano ang ipinag-aalala mo? Ikaw ay gwapo. Ang kahit sinong babae ay gustong makasama ka. Ipapahiram ko sa iyo ang aking Ferrari na in-order mula sa Italy. Ang mga magagandang babae ay mahilig sa mamahaling sasakyan. Gamitin mo ang karisma mo at hindi magtatagal ay mapapasayo siya," wika ni David na nakangiti. Si Jason ay masaya sa offer ni David, at tumango ito, at sinabi na sige gagawin ko. Aakitan ko si Lindsay at dadalhin sa aking kwarto. Ikaw ang mauuna sa kanya, at magsaya kasama siya. Nang sumunod na araw si Alex ay natapos na sa klase, nang makatanggap ng tawag mula kay Lindsay. "Libre ka ba?" tanong nito. "Gusto mo bang sumama sa akin at manood ng tennis sa Olympic Games?" Ang boses ni Lindsay ay napakasaya. Hindi alam ni Alex na dahil sa nakanselang engagement, kaya siya nito tinawagan. "Sige, sasama ako sa iyo," sagot ni Alex. Gusto niyang makita si Lindsay na masaya, kaya siya pumayag. "Pupunta ako sa inyong paaralan, at hintayin mo ako sa gate," wika ni Lindsay, at tinapos na ang tawag. Si Alex ay nagpunta ito sa gate, at hinintay si Lindsay sa loob ng 10 minuto. Sa wakas ay dumating siya sakay ng taxi. "Naghintay ka ba ng matagal?" tanong nito habang papalapit. Nakasuot ito ng isang masikip na puting sweater, at fitted na itim na pantalon. Siya ay napakaganda at masigla. "Bakit sobrang saya mo ngayon?" tanong ni Alex na nakangiti. "Bakit hindi ako magiging masaya?" sagot niya. Alam niya na interesado si Alex sa kanyang kapatid, pero nagdesisyon siya na hindi sabihin na engaged na ang kanyang kapatid kay David. Kinuha niya ang kamay ni Alex, at dinala sa taxi, at sinabi, "Ngayon araw ay inimbitahan ako ng isa kong kaibigan na manood ng tennis match sa Olympic Games. Iniisip ko na, baka gusto mong sumama sa akin. Hindi magtatagal makikilala natin ang kaibigan ko. Umalis na tayo. Malamang ang kapatid mo ay libre din. Bakit hindi natin siya imbitahan na sumama?" Inisip ni Alex na magandang pagkakataon ito upang makita si Leona. Itinitikom ni Lindsay ang kanyang labi, at sinabi, "Hindi. Ang kapatid ko ay hindi mahilig sa sports. Pakiusap, huwag natin siyang pag-usapan ngayong araw, okay?" Napansin ni Alex ang bakas ng pagseselos sa mga salita nito, at napapahiya. Sumagot siya, at sinabi, "Okay." Hindi nagtagal nakarating sila sa Olympic Stadium at naghintay sa labas. Si Lindsay ay tumawag sa kanyang cellphone, hindi nagtagal 3 lalaki at 2 babae ang dumating.
Ang isa dito ay pinakamagandang babae, na naglalakad sa unahan ng grupo. Nang makita niya si Alex, siya ay bahagyang sumimangot. Jane, nagsama ka ng maraming kaibigan, wika ni Lindsay na na-surprise. Iniisip niya na ang kanyang kaibigan ay pupunta lang mag-isa. Sa palagay ko ay mas masaya kung mas marami tayo, sagot ni Jane, habang nakangiti. Tumingin muli siya kay Alex at nagtanong. Sino siya? Siya ay mabuti kong kaibigan. Ang pangalan niya ay Alex. Tumingin si Lindsay kay Alex at ngumiti. Alex siya si Jane, kaibigan ko rin siya. Binati niya si Jane at ang iba pa. Ipinakilala ni Jane ang kanyang mga kaibigan kay Alex at Lindsay. Si Jane ay tumingin kay Alex at napansin ang mumurahing pananamit nito. Mabilis niyang nalaman na ito ay isang mahirap, at tinanong niya ito. Alex, ano ang pinagkakaabalahan ng pamilya mo? Mula ako sa isang normal na pamilya, walang espesyal, sagot niya na nakangiti. So, wala kayong family business. Sa pag-iisip na malabong sagot nito, nakumpirma niya ang kanyang hinala. Nandoon siya upang tulungan si Jason na akitin si Lindsay. Pero nag-aalala siya, na si Alex ay magiging balakid sa kanya. Tumingin siya kay Lindsay at Alex, at napansin na may kakaiba sa pagitan nilang dalawa. Sa isip niya, kailangan kong magawa kay Lindsay, na magalit kay Alex sa lalong madaling panahon. At hindi ito maging banta kay Jason. Inimbitahan ni Jane ang kanyang mga kaibigan, upang tumulong kay Jason na akitin si Lindsay. Lahat sila ay nakikinig sa mga pag-uusap, at handang sumali. Nang marinig nila ang sagot ni Alex, nagsimula sila na pintasan ito. Naiinis na sinabi ng isa, hindi mo ba naiintindihan na si Lindsay ay miyembro ng pamilya Marvel? Kasama mo na siya dahil sa kanyang pera. Bakit hindi ka umalis? Bagaman wala sa amin ang galing sa pamilya na katulad ng sa kanya, at least may pera kami. Maliwanag na hindi ka nababagay dito. Hindi ikaw ang tao na nababagay na makasama niya, sabi pa ng isa. Sa palagay ko ay may masama siyang intensyon kay Miss Marvel. Jane, sabihin mo sa mga kaibigan mo na huminto. Hindi ko kailangan ng kanilang opinion kung kanino ako makikipagkaibigan, galit na wika ni Lindsay. Isinama niya si Alex sa stadium. Lindsay, sandali, may hinihintay pa tayong iba, tawag ni Jane. Sino pa ang darating? Dumilim ang mukha ni Lindsay, kung sinabi lang niya marami siyang inimbitahan, hindi siya sasama dito. Bago pa makasagot si Lindsay, isang malakas na ingay, kasunod ang nagliwanag na asul na ilaw sa kalsada. Isa itong kahangahangang Ferrari. Mabilis na napatingin ang lahat ng mata dito. Wow, sabi ng isang lalaki. Napakaganda, pagsang-ayon ng kasintahan nito. Ang lahat ay pinapanood ang sports car na umaandar sa square sa harapan ng stadium. Ang sasakyan ay hindi pwedeng i-park doon, pero ang security personnel ay hindi naglakas loob sa may-ari ng mamahaling Ferrari. Ang sasakyan ay dahan-dahan huminto kasunod ni Lindsay. Ang pintuan ay dahan-dahan bumukas, at isang binata ang bumaba. Ito ay si Jason, at medyo mukha siyang anak ng isang mayamang pamilya. Si Jason ay naging napakayabang at mapagmataas, at isang magandang pagdating mula sa Ferrari ni David. Alam niyang siya ay gwapo at walang pag-aalinlangan na mabigyan niya ang atensyon ni Lindsay. Jason, narito ka na pala, pagbati ni Jane na nakangiti. At pagkatapos ay sinabi kay Lindsay. Lindsay, ito si Jason. Mula rin siya sa top family dito sa syudad. Marami kayong pagkakatulad. Hello Miss Marvel. Iniabot niya ang kamay kay Lindsay. Hindi pa sila nagkakakilala, kaya ipinakilala siya ni Jane. Hello, tumangulang si Lindsay kay Jason, pero hindi ito nakipagkamay. Naisip niya, kaya siya inimbitahan ni Jane upang i-set up sa lalaking ito. Umalis na tayo, wika niya, at kinuha ang kamay ni Alex, naglakad patungo sa venue. Pinanood lang niya si Lindsay na naglakad kasama si Alex. Jason, huwag kang mag-alala sa kanya, isa lang siyang mahirap na lalaki sa kalsada, naaawa lang siya dito. Wala kang dapat ipag-alala. Kapag naroon na tayo, tutulungan ka namin na ma-inlove sa iyo si Lindsay. Confident na wika ni Jane, at tumango ang lahat. Ang grupo ay nagpunta sa pinaka-the best na pwesto sa stadium. Dahil sa magandang view na panunood ng laban, ang mga kaibigan ni Jane ay na-impress sa kanilang pinauupuan. Ito ang pinaka-the best na pwesto upang makapanood. Ipinareserba ito ni Jason. Hindi ito
pwedeng maibok ng kahit sino, malakas na wika ni Jane sa kanyang mga kaibigan, at umeko pa ang mga salita. Sinabi ng isa, "Masaya kami at naging kaibigan si Jason, maraming salamat Jason." Bagaman ang lahat ng ito ay para kay Lindsay, siya ay hindi nakikinig sa mga ito. Siya at si Alex ay nakaupo sa harapan ng salamin na bintana, nanunood ang laro, ng may interest. Si Jason ay galit habang pinanood niya ito. Hindi niya naiintindihan kung bakit interesado si Lindsay sa talunang iyon. Kumindat siya kay Jane at sinabi kay Lindsay, "Lindsay, bihira lang lumabas si Jason, at mamasyal, at kasama pa natin. Kadalasan siya ay abala sa kanyang negosyo. Kailangan ay magkausap kayo. Sa palagay ko ay may mga proyekto ang pamilya mo, at pwede kayong magtulungan." Si Jason ay lumapit na nakangiti, at sinabi, "Siya nga pala Miss Marvel, ang papa ko ay may business proposal, at naghahanap siya ng maimpluwensyang pamilya na kanyang makakapartner. Pag-usapan natin ito, ano sa palagay mo?" Sumagot si Lindsay, "Jason, wala akong alam sa mga negosyo. Kung gusto mo magtrabaho sa pamilya namin, kailangan kausapin mo ang papa ko," at pagkatapos ay nagpatuloy ito sa pakikipag-usap kay Alex. Si Jason ay medyo galit. Obvious na hindi interesado sa kanya si Lindsay. Siya ay isang confident na tao, at minsan lang makaramdam ng galit at inggit. Si Jane ay nag-alala rin nang makita ang reaksyon ni Lindsay kay Jason. Ang layunin ng pag-imbita sa lahat ay upang i-match up si Jason at Lindsay. Pero mas mukhang interesado pa si Lindsay sa isang magbubukid. Si Jane ay kumbinsido na si Alex ang hadlang sa matagumpay nilang plano. Naglakad ito patungo kay Alex, at hinatak ang damit at sinabi ng mapagmataas, "Alex, pumunta ka dito sandali. May kailangan akong sabihin sa iyo." Hindi tumayo si Alex, tumingin lang ito kay Jane at sinabi, "Pakiusap kung huwag mong hilain ang aking damit." Nagalit ito at sinabi, "Ang lakas ng loob mo na kausapin ako ng ganyan. At ang lakas ng loob mo umupo katabi ni Lindsay kahit na nakikita mong gusto siya kausapin ni Jason. Umalis ka dyan, at hayaan mong si Jason at Lindsay mag-usap mabuti. Ano ba ang ginagawa mo dito?" Galit na tumingin si Lindsay kay Jane, "Bakit ganyan ang pakikipag-usap mo sa kanya? Kaibigan ko si Alex, at kakausapin ko kung sino man ang gusto ko. Wala ka nang pakialam doon." Hindi alam ni Jane kung ano ang sasabihin. Simpleng tumayo si Jason sa tabi nito. Nang sandaling iyon, isang maingay na makina ang dumating sa labas. Ang mga tao ay tumingin sa bintana pababa, at nakita ang isang puting sports car na paparating sa square. Si Alex at Lindsay ay nagpunta rin sa bintana. Si Alex ay nabigla at na-surprise, inisip niya, "Ferrari ko ba iyon?" Ika-212 na kabanata. Sino ang makakapagpa-under ng Ferrari? Ang mga tao sa paligid ay nagtataka nang makita ang sasakyan at nagsimulang humanga. "Akala ko ang sasakyan ni Jason ay ang top sports car, pero ang isang ito ay mas maganda," wika ng kaibigan nito. Ngayon ang sasakyan ni Jason ay hindi nakabigha-biga ni, sumang-ayon ang unang lalaki. Si Jane ay sumimangot at sinabi sa kanyang mga kaibigan na tumahimik. Si Jason ay narito, at baka marinig ang mga sinasabi nyo. Hindi siya magiging masaya kung mamaliitin nyo ang kanyang sasakyan. Gayunpaman si Jason ay hindi galit, ang Ferrari ay hindi naman sa kanya. Tumingin din siya sa puting Ferrari na may paghanga, at bumulong. "Ang sasakyan na iyon ay mas maganda kaysa sa akin. Ang sino man na kayang bumili ng ganoong sasakyan ay mas mayaman kay David." Pagkatapos ay may bigla siyang naalala. "Sandali, sa palagay ko ay narinig ko na ang tungkol sa sasakyan na iyan." "Ano ang narinig mo?" tanong ni Jane, na may palaisipan na ekspresyon. "Narinig mo ba ilang buwan na ang nakalipas? Ang president ng Ferrari ay nagpunta sa New York ng personal, upang i-deliver ang pinakamahal na Ferrari sa kasaysayan, sa misteryosong buyer. Sigurado ako na ito ang sasakyan na iyon," excited na wika ni Jason. "Naalala ko na, sa palagay ko ay ito iyon, nakita ko. Nakulay puti rin iyon," sagot ni Jane. "Ito ay mamahaling sasakyan at ang kanyang pagkakakilanlan ay palaging misteryo. Pero walang pag-aalinlangan na siya ay isa sa pinakamayaman na tao sa bansa." Ang mga tao sa plaza ay namangha sa sasakyan, at kumuha ng mga larawan at video sa kanilang mga cellphone.
Nang huminto na ang Ferrari, ang mga tao ay pumaligid. Ang lahat ay humahanga. Huminto ang sasakyan. Ang pintuan ay bumukas at dalawang magandang babae ang lumabas. Ang isa ay may mahabang buhok at katangi-tanging mukha. Ito ay si Kelly Phillips. Ang isang babae ay may gulot na buhok at ito ang kanyang best friend, Sharon Williams. Nang makita ni Alex si Kelly, naging masaya siya. Pero nang maisip niya ang araw na umalis siya sa New York, wala siyang nagawa kundi malungkot. Nang lumabas ang dalawang babae sa Ferrari, ang lahat ay napabulala sa pagkabigla na ang magandang sports car ay nilalimo ng babae. Ito ay may isang malakas na makina. Nang mapagtanto ni Kelly na naipark niya ito sa daraanan ng mga driver, nagpasya siya na ilipat ito. Sinabi niya sa Ferrari, "Whirlwind start, maghanap ka ng nararapat na lokasyon ng parking." Ang mga tao ay nagtinginan sa isa't isa. Hindi nila naiintindihan ang sinasabi ni Kelly. Wala nang tao sa sasakyan, sino ang kinakausap niya? Biglang nag-start ang engine at ang lahat ay napatalon. At may nangyari na nakapagpatulala sa kanila ng husto. Ang Ferrari ay umaandar mag-isa. Ang ibang mga tao ay kinusat ang mata na hindi makapaniwala. Ang kanilang nakikita ay posibleng hindi totoo. Pinanood nila ang Ferrari na umaandar mag-isa, kumaliwa at dahan-dahan huminto sa napili nitong parking area. Ito ay isang voice-controlled Ferrari, sigaw ng isang tao. Hindi ako makapaniwala. Sa nalalaman ko, ang pinaka-advanced na technology na available ay na-develop sa Italy at hindi pa ito nagagamit sa mga commercial na sasakyan. Paano ang sasakyan na ito ay mayroon? Ang galing, malamang ito ang pinaka-the best na sasakyan sa mundo, wika ng isa. At ang lahat ay humanga dito. Humawak si Sharon sa balikat ni Kelly at bumulong. "Kelly, nakaka-proud ang lumabas sa iyong sasakyan ngayong araw, pakiramdam ko isa akong movie star kahit saan ako pumunta. Mabuti ay nagdesisyon ka na ilabas ang sasakyan, kaysa nakatambak lang ito sa bahay at nangongolekta ng alikabok." Nakangiti na sabi ni Kelly, "Alam ko. Pero ang sasakyang ito ay kay Alex. Nang umalis siya sa New York, ang manager ng Metro Skybank ay ipinadala ito sa aming bahay. Bagaman sinabi ni Alex na pwede niya itong gamitin kahit anong oras, natatakot ako na baka masira at magkaroon ito ng damage." Nakangiting sinabi ni Sharon, "Sa palagay ko, kahit ma-damage mo ito, hindi ka pagbabayaran ni Alex. Walang kwenta. Kahit na magkaibigan kami, ang pagpapaayos ay mahal," wika ni Kelly. Humandat si Sharon kay Kelly at nagtanong ng mahina, "Kelly, nandito ka ba talaga upang manood ng laro o pumunta ka upang makita si Alex?" "Sinabi ko na sa iyo ng ilang beses, gusto ko manood ng laro," wika ni Kelly. Sa pagdating ng sports car na ito, siguradong mapapansin ka niya. Kailangan mong malaman malalaki ang pagkakataon na makita siya. Hindi ito ikinonsidere ni Kelly. Sinusubukan niyang kalimutan si Alex, sigurado siya na imposibleng masalubong niya ito sa stadium. Nang oras na iyon, ang crowd sa paligid ng Ferrari ay marami. Ang iba ay nagla-live stream mula sa kanilang cellphone, at ibinabahagi ang footage sa Trish, at ang iba ay nagsi-selfie. Ang iba ay nakapalibot. Pero walang naglalakas loob hawakan ang sasakyan, baka maaksidente nilang malagyan ng fingerprint ito. Ang ibang tao na tumitingin, ay naalala ang mga salitang sinasabi ni Kelly, upang makontrol ang sasakyan, at nagsimula na kung magagawa din nila. Ang ibang mga tao ay nagsimulang subukan. Mahigit 10 tao ang sumubok na paandarin ang sasakyan, at ang lahat ay naging excited. Si Jason at ang iba. At tumigil sa pagtingin sa Ferrari sa baba, pero naririnig pa rin nila ang lahat na pinupuri ito. Si Jason ay umupo katabi ni Lindsay, at sinabi, "Siya nga pala, Miss Marble, mayroon akong surprise sa iyo. Dahil alam kong makikita kita ngayon araw, tumawag ako sa aking kaibigan at humingi ng favor. Nag-ayos siya ng horse riding para sa atin sa National Park. Nagreserba siya ng 2 horse riding teacher para sa ating dalawa. Pakiusap pumayag kang sumama sa akin." Inayos ni David ang ekskursyon para sa kanya at pagkatapos ay inayos ang romantic picnic ng horse riding. Ito ay pinlano lahat ni Jason upang makuha si Lindsay. Sumagot si Lindsay, "Maraming salamat. Pero hindi ako interesado. Si Alex at ako ay mananatili dito upang manood ng laro." Mabilis na sumabat si Jane, nagpayo siya kay Lindsay.
Huwag mong sabihin yan. Si Jason ay nag-effort mabuti, upang ayusin ito para sa iyo, at ang kanyang kaibigan ay naghanap ng teacher upang magturo. Hindi mo ba nakikita na kung hindi ka pupunta, ang lahat ay malalagay sa alanganin? Nag-isip si Lindsay ng ilang sandali, bago nagsalita kay Alex. Alex, umalis tayong dalawa. Tumingin si Jason at masayang sinabi. Magaling umalis na tayo ngayon. Lumabas na sila sa stadium. Nang makarating sila sa sports car ni Jason, sinabi niya sa grupo. Kayong lahat ay pumunta sa bar o kung saan niyo gusto. Si Miss Marvel at ako ay magsasanay sa pagsakay sa kabayo. Hinigpitan ni Lindsay ang paghawak sa braso ni Alex at sinabi. Anong sinabi mo, sa palagay mo ay sasama ako sa iyo? Hindi, kay Alex ako sasama. Si Jason ay nagsiselos at nagsinungaling. Miss Marvel ang kaibigan ko ay nag-book ng horse riding lesson para sa atin. Sinabi nila na para sa ating dalawa lang ito. Sumabat si Lindsay, tama Lindsay, kailangan mong sumama kay Jason. Hindi ka magiging masaya sa taon-unang ito. Sumang-ayon naman ang mga kaibigan nito. Ang taon-unang ito ay hindi sapat na maging kaibigan mo, sabi ng isang kaibigan ni Jane. Si Jason ay mas mainam kaysa sa taon-unang iyan. Lumakad si Jason patungo kay Alex at tinulak ito, at sinabi. Tumingin ka sa aking talunan. Hindi mo ba nakikita na si Miss Marvel ay may plano ngayong araw, at ano pa ang ginagawa mo dito? Susubukan ni Alex na itulak palayo si Jason pero nauna na si Lindsay. Pumunta siya sa harapan ni Jason at itinulak ito, at tumingin dito. Ano ang ginagawa mo? Ayaw kong sumama sa iyo. Umalis ka. Si Jason ay hindi nakakibo. Tumingin siya sa galit na ekspresyon ni Lindsay. Alam niya na determinado ito na hindi sumama sa kanya, kaya humingi siya ng tawad, at sinabi. Nagkamali ako Miss Marvel, pakiusap huwag kang magalit sa akin. Si Jane ay nagsalita muli para kay Jason. Sinabi nito. Magkakaibigan tayong lahat dito Lindsay, huwag kang magalit kay Jason. Isa siyang mabuting tao, nagpatuloy pa ito. Lahat tayo ay pumunta sa Ferrari at tingnan ito. Si Lindsay ay tumingin sandali kay Jane, at pagkatapos sumunod sa grupo, na pumunta sa Ferrari. Nakita nila ang excited na crowd na nakapalibot dito, at sinubukan na paandarin sa pamamagitan ng voice command na whirlwind. Mukhang ang lahat ay sinubukan na paandarin ito. Sa pamamagitan ng voice mechanism. Ito ay kabig-habigani, ito ay voice control. Subukan natin kung mapapaandar natin kaunti ang sasakyan, wika ni Jason. At sinubukan niyang tawagin itong whirlwind. At nang subukan din ng grupo. Ang Ferrari ay hindi man lang gumalaw. Hindi ko kaya, pero sa palagay ko, ay kailangan mo subukan Lindsay. Tumingin si Jason at sinabi, Miss Marvel bakit hindi mo subukan? Nakita ni Lindsay na ang lahat ay nagsasaya na paandarin ang sasakyan kaya sinabi rin niya sa Ferrari. Whirlwind start. Si Lindsay ay nagpakita ng tapang upang mapagalaw ang Ferrari, pero ang sasakyan ay hindi umandar, at tumawa ng masaya. At sinubukan ng lahat. Ang lahat ay nagsisigawan. Napansin ni Jason na si Alex lang ang hindi sumubok. Tumingin siya dito at sinabi na, Buddy bakit hindi mo subukan? Hindi ito pinansin ni Alex. Lumapit si Lindsay kay Alex at bumulong, Alex subukan mo masaya ito. Nakikita mo ang lahat ay sumusubok. Siguro, pero hindi ibig sabihin ay kailangan ko ring subukan. Sagot ni Alex na nakangiti. Alam niya na kapag sinubukan niya ay aandar ito. Ang lahat ay mabibigla. Isa pa, mas lalala ang sitwasyon kung maririnig ni Kelly na mag-start ito. At ayaw niya na magkaharap sila. Nang tumanggi si Alex, si Jane at ang mga kaibigan niya ay nagsimulang makakita ng chance upang maliitin ito. Nagsimula silang pintasan. Sinabi ng isa hindi siya kapanipaniwala. Tama lahat tayo ay nagsasaya, at tumatanggi siyang makisaya. Iniisip ba niya na mas higit siya kaysa sa atin, sabi ng isa. Ayaw ko talaga kasama ang mga taong katulad niya. Si Jason ay may pakiramdam na pagiging tahimik ng araw na iyon. Naramdaman niya na kung wala si Alex doon, ay makakausap niya at tatawa kasama si Lindsay. Lumapit ito kay Alex at sinabi, Isa kang babong taon-unan, gaano ka kabhasura? Ano ang iniisip mo, na pwede kang tumingin ng mababa sa amin, wala naman kwenta kung susubukan mo ito. Hindi mo naman mapapagana ang Ferrari.
Si Lindsay ay nagalit at gusto niyang sigawan si Jason. Pero nang haharang na si Lindsay, ipinatong ni Alex ang kanyang kamay sa balikat nito at sinabi na hayaan na ito. Jason, kung mapapaandar ko ito sa boses ko, ano ang gagawin mo? Kalmadong tanong nito. Si Jason at ang mga kaibigan nito ay tumawa ng malakas. Sinabi nito, "Buddy, ang aking tiyan ay sumasakit ng gusto." Ang taunang ito ay iniisip na mapapaandar niya ang Ferrari. Marami na akong nakilalang tao, pero hindi ako nakakita ng kasing tanga mo. Hanggang dito na lang po muna. Sana po, ay nagustuhan nyo ang ating story series. Sa mga bagong tagapakinig, mas okay po kung mag-uumpisa kayo sa episode 1. Maraming salamat po sa pakikinig. Pwede po bang humingi ng subscribe bilang pagsuporta sa ating munting channel? Hanggang sa susunod po muli. Stay safe and God bless.